Sige, tuloy natin yung nag-usapan kanina. So, I'm recording again. Kasi, okay, share screen ko. Doon sa, tawag natin dito, sa ating questionnaire, nasaan yung questions? Show all windows. Doon sa ating survey questions, okay, ayan. Kita natin dito yung, tawag dito, questions. Ang nasagot pa lang natin dito hanggang number 7 eh. Ito, yung 1 to 7. Tapos, doon naman sa questions 8 to 12, ito na yung next na pag-uusapan natin. Anyway, yung questions 9 to, I mean, 8 to 12, halos pare-pares lang naman ang gagawin eh. It's more on uh, non-parametric tests on, actually sa akin, pwede ako mag-parametric statistics dito kasi yung sample size ko, 268. Large sample size na ito, kaya magpa-follow na ito ng normality. According to central limit theorem. Central limit theorem. Ito yung nagsabi kung bakit 30 dapat ang number daw eh. Parang threshold siya ng small sample size tapos large sample size. Eh, sa inyo, since kunti lang naman yung sample size niya is 30 or 40, mga ganyan, magna-non-parametric. Ang ipapakita ko pa rin dito, syempre, is yung non-parametric kasi yung gagawin natin. Ay, yun yung topic natin. So, ang mga tanong ay puro significant difference. So, either it's Mann-Whitney or siguro magka-chi-square, pero more preferred natin Mann-Whitney tsaka Kruskal-Wallis. Depende kung 2 or 3 groups. Alam ba, yung age natin, we have 5 groups dito, 1920 up to 23 and above, 5 groups yan. Yung address, marami tayong addresses doon, pero kailangan natin i-check yung number of students or respondents for each. Baka masyadong mababa. Kapag halimbawa, meron lang 5 or konti na galing sa isang lugar, baka pwede tayo mag-merge ng mga addresses. So sex, dalawa lang. Year of study, dalawa lang din. So Mann-Whitney yan. Okay. So ang choice natin is either Mann-Whitney or Kruskal-Wallis. Yung access to stable internet, dalawa lang din to. Yung major, tatanggalin natin. Kasi sa akin meron ako. I have 8. May data ako sa major, program major. Sa inyo wala. I mean, sorry. Ang data ninyo sa major, tigi-isa lang. Halimbawa, ang nasa sa inyo B.Ed, B.Ed lang yung sa inyo. So, hindi natin to kailangan itanong kasi ano bang i-difference natin? Iisang program major lang ang meron kayo. So, tatanggalin natin yung question natin. Okay, check natin. Una, paano ba natin gagawin yung pag-test of significant difference in the student's attitude on learning materials? Eh, ang data natin ay meron tayong 5 statements. Di ba, meron tayo, for materials, meron 5 statements. Sa assessment, 5 statements. Sa online communication, 5 statements. Sa support, 5 statements din. Tapos sa online learning satisfaction, we have 10 statements. So, paano yan? Iisa per statement na yung gagawin natin para dito? Hindi. So, actually, ang gagawin natin yung 5 statements, i-combine natin para meron tayong isang response para sa attitude on learning materials. Yung 5 statements na yun, present lang sila or tinanong sila para ma-gauge, ma-measure kung ano talaga yung attitude ng students on learning materials. Ang attitude, dalawa lang yan, either positive or negative. Pero since we use Likert scale, 5-point Likert scale na merong ang answers, ang responses sa statements ay either they strongly agree or strongly disagree. Di ba? Five yung choices doon. So yung ating attitude din ay either magiging very positive attitude, positive, neutral, negative or very negative. Depende dun sa responses. Pero anong gagawin natin dun sa 5 sagot? I-merge natin sila into one. Paano yun? Parang ganito. Share screen ko yung ating mm, ones. Consolidated survey. Ayan. So by this time, makikita nyo dapat yung attitude on learning materials. Lagyan ko ng konti. Ayan. So, sa share screen, dapat yan nakikita ninyo. Ngayon, ang tanong, paano natin i-merge yung responses? Kasi, halimbawa ako sa respondent 1, meron akong 4 na responses. Meron akong
responses sa bawat tanong. So, with those responses, ano na yung magiging attitude ko? Ano na masasabi sa attitude ko with respect to learning materials? Kay respondent 1, madali lang kasi lahat sila 4. So, ibig sabihin, consistent yung attitude ko sa learning materials dito sa 5 statements. Positive. Kung Latin 5, di very positive yung attitude ko. Pero since Latin 4, di positive. Meron akong saktong positive lang na positive attitude towards learning materials in online learning. Pero, paano kung ganito? Na halimbawa, meron akong si respondent number 7, meron siyang 3, 2, 4, 2, 4. O iba-iba yung sagot niya. Diyan papasok yung averaging. Kailangan natin mag-average. Okay, kunin natin yung average ng response ng bawat respondents, ng bawat student. For each, nakaganto kasi kanina nag-ano tayo nag-formatting, conditional formatting. So, kapag ang sagot ay wala dun sa 1, 2, 3, 4, 5, magko-color blue siya. Or kapag lumampas siya doon, halimbawa ito naging 43, ay nagko-color blue. Kanina, kung natatandaan nyo kanina, ay dun sa isang video, nag-conditional formatting tayo. So ngayon, kailangan kong ilagay dito yung average. Average nito, ng responses. Okay. So ayan, 4 ang average. Bakit 4? Para-paras lang naman ng 4 eh. Idadrag ko na lang ito pababa. 4 din, para-paras na 4. So, drag ko pababa. Ayan, ito 3.2 kasi 4, 3, 3, 3. 3.8. O, ayan. So, meron natin responses. I-drag ko na lang ito lahat pababa para makuha ko yung average of responses ng bawat individual, ng bawat respondents doon sa 5 statements. So, ibig sabihin, itong response na ito, halimbawa 3.2, ito yung overall response niya para doon sa attitude on learning materials. Ang 3.2, positive, ay wait, ano siya, unsure. I mean, neutral ang kanyang attitude sa learning material. Hindi positive, hindi negative. Kasi yung mga sagot naman, makikita mo, 3, 3, 3, 3, 4 sa limang statements niya. So, meron lang siyang positive attitude dito sa number 5 na instructors have provided sufficient and informative learning materials. Pero sa iba, ang attitude niya ay neutral lang, neither positive, neither negative. Kaya overall, ang response niya ay ang attitude niya ay neutral overall. Kasi average natin yung 3.2. So, ayan. Tapos, ah, so speaking of, doon pala sa ating yan, document 8. Ito, may kailangan tayo ditong idagdag. Kasi kailangan i-specify natin dito yung overall response ng students sa attitude on learning materials. So I have to magdadagdag dito na I have to add, nasaan yung insert? Baba ko nga ito. Table design, layout, insert, above. Ayan. So yung attitude on learning materials, lalagay ko siya dito. So instead na ganyan, lalagay natin dito statements. Students attitude. Tapos lagay ko dito on learning materials. Hindi, okay na yan. Still natin on learning materials. Tapos, ayan, need ko maglagay dito ng another table, another column para sa average response dito sa attitude on learning materials. So, i-move ko to. Ito baka pwede pa itong i-move. Hindi, okay na yata yun. Hindi, okay na siya. Or, liitan natin yung size. Gawin natin 9. Ayan. Para mas 9 yung pinaka mababang pwedeng value ng iPad font size. Hanggang 9 lang tayo. Dito ilalagay natin yung min, SD, tapos interpretation. Oo. Center natin. Tapos, ito, wala tong mga laman dyan. Ang meron lang laman niya dito. So, kailangan kong kunin yung overall response. Ito nga, pwede ko itong i-merge para dire-diretso siya. Ayan. Yung overall response niya ng students dito sa attitude on learning materials. Ay, wait, ito ba yung nakashare? Hindi ko alam kung ito yung nakashare sa inyo. Oh, yan yung nakashare. So, babalik ako dun sa consolidated survey results. Tapos, kukunin ko yung average ng average responses natin ng mga students
So, ang gagawin natin, mag-add muna ako dito ng another space. Ay, nagkukulay sila kasi walang naman. Ayan. Tapos, kukunin ko yung mean, tapos standard deviation ito ng average responses na to. So, kukunin ko yung mean equals average, close parenthesis, select. Ayan. Pwede ring round off ko to. Round. Tapos, one decimal place lang. 3.8. Tapos, stdef, sample. Standard deviation kasi. Tapos, yung data. Ayan, around ko din pala ito. Tapos, one decimal place. Okay, so 3.8 tapos 0.6. Pababa sa 1. Kaya, ganyan. Yun yung ilalagay ko dito na, ay wait, ilalagay ko doon na values. 3.8, 0.6. Tapos, lalagay ko yung interpretation. Kapag natin to interpret na 3.8 tapos 4.6 na to, 0.6. Yung 3.8. So, magiging ganito siya. Lagay ko dito. Siguro lagay ako ng another table dito. Insert value. Para sa legend. Okay. So, kung sakaling ang makuha ang mean values ay ganito. Halimbawa, 1.0 papuntang 1.4 or 1.5 papuntang 2.4, 2.5 papuntang 3.4, tapos 3.5 papuntang 4.4, tapos 4.5 papuntang 5.0. So kung ang main values niya, halimbawa ay 1.0 to 1.4, ang interpretation natin dyan ay very negative attitude. Ayan. So, pag 1.5 to 2.4, negative attitude. Tapos dito, neutral. So neither negative nor positive. Dito naman, positive attitude. Tapos dito naman, very positive attitude. Hindi ko na pala kailangan ito. So ito yung interpretation. So ibig sabihin, yung attitude ng students towards learning materials ay positive. Meron silang positive attitude dito. Ayun. So ganyan yung magiging result ng ating. Sorry. Kumain ako naman. So ganyan. Ganito yung gagawin natin. Save ko muna. Tsaka ko natin i-save. Tapos balik ako dun sa dataset natin. Nasa consolidated. Ayan. So gagawa ako ng another, sa SPSS, gagawa ako ng another variable. Lalagay ko dun, students' attitude on learning materials. Ito ng average responses. So kakopy ko to. Ayan lang, yung hanggang last respondent. Uh, Copy. Tapos pupunta ako sa SPSS. Nasa SPSS natin. Yan. Tapos mag-add ako ng another variable dito. Pipaste ko. Yan. Tingnan ko nga pababa. Sakto lang. Tapos, in-name ko to as one variable. Ayun, ano. Attitude on learning materials. So, lalagay ko dito. Oh, sorry. Attitude on, anong napindot ko? Learning material. Ayan. So, lagay ko dito, attitude students. Attitude. Then, students. Attitude on online learning material. Ayan. So, ganyan. Ito yung kailangan ko doon sa pag-compute, na pag-determine ng significant difference. Balik ako dun sa question. This is question. Significant difference
in the student's aptitude on online learning materials, yung group according to age. Eh, yung age natin, nakagroup lang siya. Ay, ang grouping natin, hmm, may concern pala tayo dito sa age. Bakit? Kasi sa age natin, ang nakalagay yung mismong actual age. 19, 20, 21, 22. Sa table natin, ang ginawa natin, saan na yung table? Ang ginawa natin sa table is, kinumbine natin yung 23, 24, 23, and yung other age. Kaya lang hindi natin sila nag-group. So ang gagawin ko ganito. Babalik ako sa Excel. Okay na ba tong grouping natin? 19, 20, 21, 22, 23 and above. Okay, so babalik ako dun sa Excel natin. Meron tayong 5 groups eh. Tapos pupuntan ko si age. Ito. Pag-filter ako dito. Mas maganda sana kung meron akong copy nito. I mean, paano ba insert copied cells? Ayan. Para makip ko yung makip ko yung original data na meron ako. Tapos, dito, mag-filter. Saan ba yung nakalagay filter? Nasa data. Filter. Ayan. Dito, pipiliin ko yung age na tanggalin ko tong iba. I hope nakikita nyo. Yung 23. Kasi yung isang option natin, 23 and above. So, isa-select ko sila. Okay. Tapos lahat sila gagawin ko na lang na 23 para isang clustered as one group sila. Actually, pwede kong i-code eh. Yung 19 gagawin kong 1, yung 20 gagawin kong 2, yung age 21 gagawin kong 3, yung 24 gagawin kong 5 ang code. Ay, tama ba yung ano ko? 19, 1, 22, 21, 3, 24, 22, 4, 23 and above 5. So yun yung magiging coding ko sana. Pero in this case, since meron tayong 19, 20, 21, 22 na groups, tapos doon lang naman tayo nag-iba sa 23 and above, gawin ko na lang na isang group din, lahat sila 23. Ulit, to clarify, hindi nagbago yung age ng respondents natin. Kaya lang gagawin ko siya ditong 23 para makategorize sila as one group. Pero ang label nito, 23 and above. Kailangan ko lang gawin siyang ganito para sa categorization. Okay? So, okay na siya. Tanggalin ko na yung filtering. Tapos, papalitan ko yung data ko doon sa SPSS, sa age. So, babalik ako sa SPSS, share. Tapos, actually, pwede ko itong i-add as another, another variable na age. O sige, lagay ko dito. Paste. Ay, tanggalin ko lang muna yung mga ha. One decimal dapat ito. Ayan, ayan na siya. Yung age. Another variable na lagay ko dito. Ang ipapangalan ko na lang, age for groups. So, papangalanan ko to, age. Ay, ano ba yan? Age for grouping. Age group. Age group na lang. Okay. So, ganun na lang lagay ko dito. Age group. So, ayan. So, pwede na ako mag-test. Bakit kailangan ko tong gawin na ganito? Kasi kung hindi ko to gagawin, ang groupings natin magiging 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31. Yung kung ano yung groupings talaga dun. Tapos, lalagay, meron lang tigi isang frequency yung 31, yung 26, ganun. Hindi, dapat kailangan natin siyang effects na yung number of respondents for each group ay dapat hindi ganun kakunti. So kailangan may mga kailangan tayong i-combine or i-cluster para sa isang groups. So ayan, itong age groups, pwede ko siyang ilipat din. Hmm. Nalilipat ba ito? Alam ko nalilipat to eh. Lipat natin para katabi siya ni age.
Pero it does not matter naman kung saan siya nakalagay. Lipat ko lang. Para at least andun siya sa tabi ng mga grouping variables. Ayan, so nandyan na siya. Nilipat ko lang. So next, ayan. So paano natin masasagot yung question na uh, yan, is there a difference, is there a significant difference in the student's attitude on learning materials being grouped according to age? So pupunta na ako sa SPSS. Ang age natin, merong 5 groups, significant differences ng students' attitude towards online learning materials when they are grouped according to age. So, analyze, sorry, non-parametric statistics, independent samples. Ay, bakit? Hindi ko ba na-identify ito? Ordinal ito. Hindi, gagawin ko tong ordinal. Kasi combined yung ibang groups eh. Tapos ito, ay wait, alin yung ginawa kong ordinal? Hindi pala ito. Yung student's attitude on learning material, may mga decimals. Scale dapat ito. Basta may mga decimals na scale niyan, hindi na yan pwede maging ordinal. Yung attitude, di ba, ano to, may mga decimals. Yung age, ito gagawin ko tong ordinal. Age group kasi yan. Okay, so balik ako doon, analyze, non-parametric tests, independent samples, tapos customized analysis, fields. Ang test fields natin is yung attitude. Okay, lalagay ko dun sa test fields. Ang grouping variable natin is itong age groups. Ayan. So settings, test options, 5%, 95%, choose test. Pipiliin natin si Cruz-Calwalis. Kasi marami. I mean, 5 groups. Tapos, run. Ayan, lalabas na ito. Ay, iba naman yun. Ayan, non-parametric statistics. Ang null hypothesis, ito. The distribution of students, null hypothesis nito, there is no significant difference in students' attitude towards online learning materials when they are grouped according to age. Yun. Tapos ito yung p-value, ang result, ayan. Total N 263, statistics 5.880, degrees of freedom is 4, tapos the p-value is 0.208. So therefore, we reject, hindi natin reject yung null hypothesis, meaning walang significant differences. We retain the null hypothesis. Walang significant differences sa attitude ng students towards online learning materials. Lahat sila mas pare-parehas. I mean, comparable ang kanilang attitude. Okay. So, paano na siya gagawin sa ano? Balik ako dun sa ginagawa natin na, nasaan na tayo? Document 8. Hindi ko pa ito na-save. Ayan. So, paano na masasagot si question number 8? Okay, question number 8 tayo. Number 8 na. Anong table ang gagawin ko dun? Table. So, sa question number 8, ang magiging itsura ng table ay ganito. Mag-insert ako ng table, insert table, variables, statistics used, degrees of freedom, ano pa to, test statistics, p-value, parang marami na. Okay, so ilalagay ko dito, uh, grouping variables, kasi 'di ba ang ano natin dito, test test of significant test of significant differences in students' attitude towards online learning materials. Materials when grouped according to profile. Lalagay ko profile. So, lalagay ko dito profile. Sila yung grouping variable natin, profile. Age. Sunod, lagay ko dito. Sulat ko lang Address.
text, ano ba yung nakalagay doon? Yung mga nakalagay doon kanina. Tapos dito lalagay ko yung statistics used. Statistics used. Ano ba yung ginamit kong statistics? Sa age, marami sila. So, cross kalwalas lalagay ko. Age test. Tapos dito, degrees of freedom. Test statistics. Yung p-value. Interpretation. Ayan. So, ang degrees of freedom sa akin, balik ako doon sa model viewer. Okay. Ang degrees of freedom ay 4. I-edit ko na yung nandoon ha. 4. Tapos, ang, ano ba to? Test statistics, 5.880. 5.880. Tapos, ang p-value is 0.280. Tama ba? 0.208. 08. Ayan. Ano bang naka-share screen dito? Balik ko doon sa documentation. Ayan. Tapos, ang interpretation dito, no significant difference. Ayan. Actually, pwede natin itong i-adjust. I-adjust natin yung mga table natin. Ay, yung degrees of freedom, kunti lang naman ang laman. So, adjust ko to. The statistics, pwedeng ganyan. P-value, ganito. Tapos para mas wider dito. Difference. Ayan. Sige, marami pa namang space. Okay, good sa to. Tapos dito, tuloy na lang natin sa address sa sex and sa other, ano. Dapat sa baba pala nito nakalagay yung ano eh. May nakalagay sa baba nitong table na to. Ba tayo ba? Hindi na magkasya. Para to sa question number 8 ha. Nakalagay dito yung null hypothesis. Sabihin, there is no significant difference in students' attitude towards online learning materials when they are grouped according to their profile. According to lagay ko na age, address, sex, tapos kung ano pa yung nakalagay doon. Tapos, liitan natin, liitan pa, liitan pa. 9. Okay, ganyan. Tapos lagay natin dito, tested. Bakit ang laki ng, ano nito? Move. Tested against 5% significance level. Tested kasi. Ayan. So, i-complete na lang natin dito yung iba. Sa address, cross kalwalas din ito. Ito man-Whitney test na gagamitin natin dito. Sorry. Okay. Yung address, tingnan niya natin yung address natin. Ay, wala akong nilagay. May data na ba tayo sa address? Nasaan yung output? Share. Ano ba nakikita dyan sa screen? Okay. Balikan ko yung output natin kanina sa address. Ito, ayan. Sorry. Sa address, makikita natin na okay, meron tayong respondents from Bagamanok, Baras, Bato, Karamuran, Higmuto, Pandan, San Andres, San Miguel, Verac. Pero uneven yung kanilang, yung, hindi, yung representation, uneven yung number of respondents for each municipality. Sa Bagamanok, there are only 5 respondents. Sa Baras, there are 7. Sa Higmuto, there are only 3 respondents. Samantalang yung iba, ang dadami. Sa San Andres, there are 78. Sa Verac, there are 57. So, kung ganito yung groupings natin, parang hindi
hindi ako kampante kasi i-compare mo naman yung 78 respondents ng San Andres sa 3 respondents lang ng Higmoto. Tapos sasabihin na natin na ganito yung overall response ng lahat ng students. Yung category, yung groupings natin hindi equally tawag din represented. So ang gagawin na lang natin, i-combine natin yung ilang municipalities na kunti lang para at least marami, at least mas dumami yung yung numbers. Alam mo, in this case, si Bagamanok, ano ba yung katabi ng Bagamanok? Viga o Pandan. Ilan ba ang Viga dito? 18. So siguro kung may Panganiban sana, pwedeng i-combine sa Panganiban eh. Kasi yung mga Panganiban, karamihan dun din nag-aaral sa Panganiban campus. So pwede ko i-combine si Viga at si Bagamanok. Para lang nasa taas eh. Viga, Bagamanok, tsaka Pandan nga siguro pwede ko i-combine. Okay lang ba? Tapos yung Baras, Sigmuto, tsaka Bato. Okay lang ba i-combine yun? Pero yung Bato, medyo malapit lang dito eh. Yung Verac, San Andres, Bato, San Miguel, siguro hindi ko na sila i-combine with other kasi marami na rin. Ang Bato 24, ang San Miguel 13, kundi pala San Miguel. San Miguel baka pwede ko i-combine sa Bato. Bato tsaka San Miguel. Yung Verac tsaka San Andres, okay na sila. Hindi wala akong i-combine sa kanila. So ang gagawin ko, si Pandan at Karamuran, marami na rin, 36. Hindi ko na ito i-combine kay Pandan. So siguro ang grouping ko ay ganito. Verac, as is. uh, San Andres, as is. Kung yun na rin yun. Si San Miguel tsaka si Bato, kukombine ko. San Miguel and Bato residents. Si Higmoto tsaka si Baras, kukombine ko. Magiging 10. Mm, 7 plus 3, 10. Kunti pa rin. Ano pa ba pwede ko i-combine? Ang Karamuran, 36. Marami rin. Siguro yung mga nasa parteng norte, like, norte na ba ang Higmoto? Bagamanok, konti. Kailangan ko itong i-combine. Bagamanok, Pandan, Figa, Higmuto. Siguro yun ang i-combine ko. Wait, isulat ko nga. Copy ko nga ito. Copy. Tapos punta ako dun sa aking Excel. Consolidated. Siguro sa case ninyo, ano kaya kung magkakaroon kayo ng ganitong dilemma or problem? Kasi kunti lang naman yung dataset sa inyo eh. Siguro ang gagawin ko, ko-combine ko ang Verac as is na siya kasi marami. Ang San Andres as is na rin gagawin ko. Siguro, si Bato at San Miguel, i-combine ko. Bato, ay, San Miguel. Ay, nako, San Miguel. Kasi ilan ba sa Bato? 24. Sa San Miguel, 13. So maganda rin i-combine yan. Ang Karamuran, marami na rin eh. So, keep ko na lang siyang ganyan. Kasi geographically, yung Bato tsaka San Miguel, magkalapit lang. Actually, oh, magkalapit lang sila kung tutusin. San Miguel proper, tas Bato. Tapos yung Viga, Higmuto, Bagamanok, tapos Pandan. Lahat sila mga north na sa taas na to banda eh. Combine ko na rin. Ang Baras. Nasaan ang Baras? 7. Siguro yung Baras i-combine ko dito sa Bato San Miguel. Bato, Baras, San Miguel. Ayan. Ano ba ang hindi na accounted for? Ang Viga, andito mo. Andres, Pandan, Higmuto. Sigmuto na saan? Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lang kasi wala si Pangaliban. Ayan, ganito lang gagawin ko. So, Group 1, yung mga taga-Verac. Group 2, San Andres. Group 3, Bato Verac. Group 4, tapos Group 5. So, ito yung gagawin kong grouping. Kaya doon sa data ko, sheet.
Number two, dito, yung address, ikakopy ko, copy. Tapos, mag-insert ako dito ng insert copied cells. Ayan, permanent address. Ayusin ko yung grouping nito. So, filter. Ay, ano ba tong 11 na to? 11 Virac. Ang San Andres ay sa code. Tingnan ko sa code. Ay, wala akong code dito. Ano ba yung code? Wait lang. Ang code ay ito. Sorry. Copy ko muna doon sa consolidated cells natin. Ayan. Ito ba yung nakikita niyo? Okay. So, ang gagawin, Virac okay na. Yung number 11, lahat ng 11 magiging 1. Yung San Andres, 8, magiging 2. Yung Bato Bara San Miguel, 2, 3, 9. Iko-combine ko. Karamuran is 4. Magiging 4 as is. Yung Viga, Higmoto, Bagamanok, Pandan. So, Viga, 10. Higmoto is 5. Bagamanok, 1. Tapos, Pandan is 6. Iko-combine ko sila. So, bakit ako nagganito? Sa grouping address, grouping ng addresses. So, ayan. Ito yung ayusin ko. Okay, sa 11, lahat yan magiging 1. Bakit kuti? Okay. Lahat ito magiging 1. Pwede ko itong i-drag pababa. So, yung mga taga-Verac, group 1. Next, ano yung grouping natin? San Andres, yung 8, magiging 2. Ay, mali. Wait. Nagkakaproblema tayo sa ganyan. Sorry. Kasi, hindi pala 1 ang gawin ko dito. Gawin ko na lang 11, 12, 13, 14, 15. Bakit? Kasi kung yung mga Verac gagawin kong 1, di parang, paano yung Bagamanok, naka 1 pa rin siya. Magkakaproblema ako doon. Ibig ko sabihin, kung halimbawa dito, yung mga 11 ginawa ko ng 1, paano ko siya madidistinguish doon sa dating 1 na Bagamanok? So, as is ko na lang siya as 11. Si San Andres na 8, gagawin kong 12. So, okay. Yung 8, gagawin kong 12. Okay. Anyway, grouping lang naman to eh. Okay, next. Yung 239, gagawin kong 13. So, select ko si 2, 3, tapos 9. Gagawin ko tong 13. Pababa. Tapos, sunod, yung Karamuran na 14. Gagawin kong 14. Yung 4, gagawin ko 14. Coding itong ginagawa natin. Tapos, next, yung Biga Igmoto 10516, gagawin kong 15. 10516. 1, 5, 10, 6. Bakit may 8 pa rin? Baka hindi ko napili. Ay, nasali. Gagawin ko ano to? 15. Ay, meron nga akong na iiwan. 8. Ano nga ang 8? Gagawin kong 12. Ang 8 ay San Andres. Gagawin ko silang 12. Ayan. So in this case, lagay ko to sa ano. Tanggalin ko na yung filter. Tapos, ayan. So meron akong data na categorization.
Kakopy ko to, copy. Babalik ako dun sa Excel. Nasaan yung Excel natin? Entitled to. Okay. Mag-add ako ng another data dito para sa address. Pwede yata magsingit. Insert variable. Yan o. Yan. Yan. So, tatanggalin ko to. Ay, yung decimal point. Ay, hindi yan. Ito pala. Ang decimal point nito ay, tapos ang pangalan nito, address group. Address group. Okay. Address group. Okay. So, grouping siya. This is nominal level. Hindi naman siya ordinal eh. Okay. Actually, pwede ako maglagay dito ng ano, uh, kapag 11, taga-Verac. Kapag 12, San Andres. Kapag 13, ano na ngayon 13 doon? Kapag 13, Bato Bara San Miguel. Okay. Kapag 14, ano yung 14 doon? Karamuran. Kapag 15, Viga, Bagamanok. Dapat nino ko si Bagamanok. Bagamanok. Sunod, Tigmoto. Ano pa yung nandoon? Bagamanok, Tigmoto, Pandan. Bagamanok, Tigmoto, Bagamanok, Pandan. Ah, Viga, Pandan, Viga. Ah, ayan, so yung groupings natin. Ayan, so pwede na akong tawag dito. Actually, dun pala sa, ano natin, sa frequency distribution, pwedeng yan yung gagawin ko. Halimbawa, descriptive statistics, frequency, tanggalin ko na to. Sa address group na ilalagay ko, address group, ayan. Frequency distribution tables, okay. So, output, ayan. So, makikita nyo dito sa output yung ilan yung taga-Verac sa address, and kukunin ko to, copy. Tapos, ito yung ilalagay ko doon sa ating document. Document. Ayan. Dito sa yan. I mean, ang ibig ko sabihin dito. So, address. So, ang address na lagay ko dito ay ito na. Verac, San Andres, Bato, Baras, San Miguel. Bakit palagi maliit yung Baras? Karamuran, Bagamanok, Higmoto. ah, Pandanbiga. Ayan. So, pwede kong i-move ito dito. Ayan. Ganyan. Actually, dapat naka ano to. Ah, ewan ko pa rin to. Ayan. Actually, ito din. Mas maganda nakaganon siya. Ayan. So, yan. Lagay natin dito. Frequency tapos percentage. Paste ko na lang to dito. Ayan. So, ayusin ko yung ano nito. Formatting. Tanggalin ko na to kasi nagamit ko na yung address group. Sorry. Profile.
Times New Roman. Tapos 11. Tapos layout, design. Tanggalin ko yung borders. Meron lang sa bottom. Tapos sa top. Tapos meron dito. Bottom. Okay. Ayan. Ito dapat may ano din. Ito, total. Pare-paras lang naman yung total nito eh. Okay. Ayan. Tapos dun sa other ano din. Halimbawa sa sex. Yung sunod. Continue na lang ito. Female. Male. Copy ko yung tapos total. Ayan. Etc. Yan. Ituloy na lang to. Ngayon, balik na ako dun sa question. Is there a significant difference? Mm, question natin ito. Is there a significant difference when they are grouped according to address? So, para masagot yung question na to, punta na ako dun sa SPSS. Ito, share ko SPSS. Tapos, ang mangyayari na, i-analyze ko na, analyze. Tapos, non-parametric statistics, independent samples. Tapos, marami ding groups, so cross-colorless siya. Pero ang ating fields ay ang grouping variable ay hindi na ito. So, papalitan ko na siya ng address group. Yan, yung address group ang ilalagay ko. Yung five na address groups. Tapos, yun na yun. Run. Tapos, ito na lalabas. Walang significant differences. Pare-paras lang sila ng, makikita naman dito sa box plots. Halos pare-paras lang. I mean, hindi sila masyadong magkakalayo. So, ito. Yan na rin yung ilalagay ko doon sa, ay, hindi nyo pala nakikita. Model viewer. Yan. Ito yung result. Yan. So, walang significant difference. Retain the null hypothesis. Kaya, balik dun sa ano, wait, copy ko nga ito. Hindi ba ito nakakopy? Basta kung ano yung numbers na nakalagay dyan, yun din yung ilalagay natin doon sa document natin. Hindi dyan. Dito sa, hindi dyan. So, gagawa ako ng another ganito. Ito, dito pala. So, cross-Kalwalis din ito. Cross-Kalwalis. Tapos, 4DF. Ano ba yung test statistics doon? 0.989. Tapos, ang p-value niya ay 0.911. Tapos, no significant difference. Continue na lang natin ito. Ito, man-Whitney ito. Whitney U-test. At ano pa yung sunod doon na responses. Basta ganito lang din naman ang gagawin ninyo. Ayan, natuloy ko. Ang haba na siguro ng video. So, stop ko na. That's it. Hmm.